kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, tuklasin dito sa Historiador Filipino. Wala na sigurong mas may masakit pa kundi ang kapag ikaw ay matanggal sa posisyon ng iyong trabaho na ilang taon mong pinaghirapang makamit para maabot ito. Sa kaso ng mga alagad ng batas ay buhay ang nakataya sa kanilang mga trabaho para umakyat ang kanilang ranggo. Sa panahon ng kasalukuyang presidente na si BBM ay wala na sigurong pulis na labis na naging tapat at handang banggain ng lahat para lamang masunod ang utos ng kanyang pinaniniwalaang presidente. Siya, si Police General Nicolas Torre III, kinainisan at isinusumpa ng mga galit sa Pangulo dahil sa alam nila kung gaano ito katapat sa kanya. Ayan na, yung General na Pelpel, Torre Bogok. Naghanap sila na naghanap, wala si Pastor. Ano ibig sabihin itong gago na to, ha? Gago kayo, tarenado, mga yawa. Ipinakita ni Torre ang tapang at bangis nito nang hindi ito nagpatinag ng kanyang gampanan nang ibinigay sa kanyang tungkulin na arestuhin ang dalawa sa ikinukonsiderang makapangyarihan sa Pilipinas. Ito ay ang leader ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy at si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Walang takot na hinarap ni Torre ang anumang pwedeng mangyari sa pagpatupad niya sa kanyang misyon para arestuhin ang mga ito. Rason para dumagdag ito sa kanyang achievements kung kaya't siya ang napiling maging hepe ng PNP. Pero ngayon lamang araw, August 26, 2025, ay nagulat ang lahat ng bigla na lang inanunsyo ng Malacanang na sinibak na sa kanyang posisyon bilang PNP Chief si Torre na siyang naging instrumento sa pagpatupad sa mga utos ng Pangulo. Kinumpirma na ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagkakatalaga kay Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Ito ay kasunod nga ng pag-relieve ng Malacanang kay General Nicolas Torre III bilang PNP Chief. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kay Pangulong Marcos maging sa Malacanang kaugnay ng movement ng bagong leader ng PNP. Pero ayon kay Secretary John Vic Remulla ng DILG ay si Lieutenant General Nartates na ang papalit na PNP Chief kay General Nicolas Torre III. Batay din doon sa kopya ng memorandum mula sa Office of the President ay inirekomenda ni E.S. Bersamin kay Pangulong Marcos si Nartates bilang PNP Chief pero wala pang kumpirmasyon kung opisyal na nga bang inappoint ng Pangulo si Nartates bilang PNP Chief. Pero muli, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ay si Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang papalit na PNP Chief kay General Nicolas Torre III. Naranasan mo na bang kamuntikan ka ng matodas? Anong pakiramdam kapag ika'y nasa bingit na ng kamatayan? Mula sa channel na Historiador Filipino, aming inihahandog sa inyo ang segment na ito, Eksperyensya. Mga istorya ng iba't ibang kamalasang pangyayari sa buhay ng mga taong himalang nakaligtas at nagawang ikwento ang kanilang nakakapanindig balahibo at nakakatakot na naging karanasan. Direkta mula mismo sa kanila na nakaranas nito ang kwentong ating ilalahad sa inyo. Ako nga pala si Ivan, biktima ng pananaksak ng aking kaibigan. May kutsilyo pala siya, may panaksak. Sinaksak niya ako sa dibdib. Kaya tutok lang dito sa Historiador Filipino. At kung gusto mong magbahagi ng iyong hindi malilimutan at nakakatakot na eksperyensya, ay isend lamang ang iyong kwento sa ating messenger na nakapin sa ibaba ng ating video. Eksperyensya. Malapit na. Abangan. Sa ngayon, ay wala pang ibinibigay na rason ng Malacanang kung bakit tinapyas si Torre bilang hepe ng PNP. Kung kaya't kaabang-abang ito, ano kaya ang malalim na rason kung bakit hindi pinatapos sa kanyang panunungkulan bilang hepe ng PNP si Police General Nicolas Torre III? Kung
gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.